Ang buhay ni Roy Benavides mula pagkabata ay sobrang hirap. Bata pa lang kasi siya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Palagi din siyang binubuli ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang lahing pinaghalong Indian at Mexican. Dahil din doon ay napilitan siyang huminto sa pag-aaral noong siya ay nasa grade 8 pa lamang para tumulong sa mga umampon sa kanya. Sa edad na 19, sumali siya sa Army at tinalaga sa Texas Army National Guard at isa sa mga pinadala sa Korean War. Napangasawa niya si Hilaria Coy Benavides taong 1959. Nang makumpleto niya ang kanyang airborne training ay inassign siya sa 82nd Airborne Division. Pero noong 1966 bilang isang sarhento ay naospital siya pagkaraan na makaapak siya ng isang landmine. Sabi ng mga doktor ay hindi na siya makakalakad muli. Pero paano siyang nakaapak ng landmine? Ganito kasi yon. Pinadala siya sa Vietnam noong 1965 bilang advisor ng ARVN troops. Nagsasagawa siya noon ng classified operation mag-isa para kumuha ng mga ebidensya na may mga kalaban na Vietnamese na nagpapanggap na mga kakamping Vietnamese. Habang nagpapatrolya sa isang masikip na kagubatan na nakasuot ng uniforme ng kalaban ay aksidente niyang naapakan ang isang landmine. Pagkaraan ng ilang minuto ay may nakakita sa kanyang mga Marines. Inakala pa ng mga Marines na ito na isa itong patibong para maambos sila, pero laking gulat nila nang hinawi nila siya patihaya kasi kahit nakasuot ito ng uniforme ng kalaban ay hindi ito mukhang Vietnamese at meron pa itong suot na US Army dog tag. Doon ay dali-dali nila siyang dinala sa ospital. At yun nga, sa isang ospital sa US, 2 buwan makaraan ang aksidente. Nakarecover na siya at gising. Naaalala niya ang lahat at sinabi sa kanya ng doktor na hindi na siya makakalakad muli. Ang kanyang spine ay may damage at ang kanyang utak ay nakalong sa kanyang bungo. Gayunpaman, nakaupo sa isang wheelchair, nakiusap siya sa kanyang doktor na huwag pahintulutan na alisin siya sa army para sa kanya kasi ang army ang buhay niya. Determinado, araw at gabi ay bumabangon siya sa kanyang higaan at gumagapang papunta sa pader para mag-insayong tumayo at makalakad. Sa loob ng ilang buwan ay tiniis niya ang hirap at sakit para unti-unting madagdagan ang layo ng kanyang nararating sa pagpupumilit makalakad, kung saan kahit ang mga doktor ay nabigla din sa kanyang pinakitang pagpupursigi. 6 na buwan ang lumipas. Sa suporta ng kanyang mahal na asawa ay nakalabas siya ng ospital na naglalakad. Pinangakuan siya na kahit sa army siya ay sa opisina lang siya magtatrabaho. Pero dahil hindi siya kampante ay nagsasanay siya araw-araw at ang pagsasanay niya na iyon ang naging dahilan para manumbalik ang dati niyang lakas at na-qualified pa siya sa Special Forces. Taong 1968, si Staff Sergeant Roy Benavides na mayroon na noong codename na Tango Mike Mike ay bumalik sa Vietnam. Off-duty siya noon pero hindi siya mapakali dahil naririnig niya ang bakbakan na nangyayari sa frontline at pagtawag ng backup sa kanilang radyo. Doon kasi sa frontline ay napabilang ang kanyang malapit na kaibigan kung saan ay kasulukuyang nakikipagbakbakan habang napapalibutan ng mga kalaban. Ang iba sa unit ng kanyang kaibigan ay sugatan habang ang iba naman ay patay na. 3 helikopter ang ipinadala para sila ay iligtas pero hirap ang mga ito dahil walang humpay silang pinapaulanan ng mga bala. Nang bumalik ang helikopter sa kanilang base ay tad-tad ito ng mga bala. Ang door gunner nga na si Michael Craig, 19 na taong gulang, ay namatay mismo sa mga kamay ni Benavides dahil sa tinamo nitong mga tama ng bala. Doon ay nagsisimula ng uminit ang ulo ni Benavides. Hindi niya kayang pabayaan na lang ang kanyang kaibigan na nakikipagbarilan doon sa kabundukan. Walang ano-ano ay tumalon siya paakyat sa helikopter na pabalik sa bakbakan para tulungan ang kanyang mga kasamahan na sa sobrang pagmamadali ay hindi pa siya nakapagdala ng baril. Ang tangi lamang niyang dala ay isang jungle knife at mga medical supplies. Sabi ni Benavides ay kusang gumalaw lang ang katawan niya na parang nag-autopilot kaya di na siya nakapaghanda at nakapag-isip. Nang papalapit na sila sa extraction zone, napagtanto niya na ang kanyang mga kasamahan ay malubhang sugatan at di na kayang tumakbo palapit sa kanilang helicopter. Binabayo din sila ng mga sunod-sunod na putok kaya ang ginawa ng kanilang piloto na si Larry McKeven ay isinigzag ang lipad ng helicopter para maiwasan na matamaan sila ng bala. Nang makalapag sila
ay dali-daling lumundag si Benavides dala-dalang medical bag at tumakbo papasok sa gubat sa kanyang mga kasamahang sugatan habang pinapaulanan pa rin ng bala ng mga kalaban. Tinamaan siya sa paa pero di niya iyon inalintana. Natagpuan niya ang isa niyang kasamahan sa likod ng isang puno na gumaganti ng putok sa mga kalaban. Ang isa nitong mata ay nakalawit na hanggang leeg. Naliligo na rin ito sa sariling dugo. Ang iba pa niyang kasamahan ay nakahandusay sa lupa at puno ang katawan ng mga pansapin sa mga sugat. Hinila ni Benavides ang lahat ng sugatan, patay man o buhay, papunta sa defensive position para madirekta ang kanilang putok sa mga kalaban at mabigyan ng morphine na malubhang sugatan. Nakita niya ang kanyang kaibigan at ang isang interpreter sa di kalayuan. Sinenyasan niya ang mga ito na lumapit sa kanya pero pinaulanan ulit sila ng bala. Tinamaan ulit si Benavides sa kanyang hita. Dala ng adrenaline rush ay naghagis siya ng green smoke grenade para makita ng kanilang piloto para maghanda na para ilikas sila. Ang iba niyang kasamahan na nakakatayo pa ay nagsitakbuhan na rin papalapit sa helikopter. Dinampot naman niya ang isang AK-47 para i-cover ang mga kasamahan na tumatakbo papuntang helikopter. Doon ay nakita niya ang kanilang team leader na noon ay patay na rin. Meron itong hawak na intel documents na hindi pwedeng makuha ng mga kalaban. Natakpuan siya na Benavides na nakahandusay malapit sa kinaroroonan ng mga kalaban pero hinila pa rin niya ito palapit sa helikopter. Habang hila-hila niya ito ay tinamaan siya ng bala sa tiyan at ang kanyang likod ng shrapnel ng may sumabog na granada malapit sa kanya. Doon ay nawalan siya ng malay. Nang magising siya ay napilitan siyang iwan ang katawan ng team leader. Nakita niya na ang helikopter ay bumagsak sa lupa mula sa tama ng mga bala at ang piloto ay wala ng buhay. Sa 6 na sakay ng helikopter, lahat ay nakaligtas kasama ang kanyang kaibigan at ang interpreter na hindi nakaabot sa pagsakay sa helikopter. Hinila sila ni Benavides palayo sa bumagsak na helikopter. Tinurukan din niya sila ng morphine at inayos ang perimeter ng crash site. Tumawag din siya ng air support at doon nga ay binomba ng F-100 ang kinaroroonan ng mga kalaban. Nang makalayo ang fighter jets ay umpisa na namang nagpaulan ng bala sa kanilang mga kalaban. Binigyan ni Benavides ang kanyang kaibigan ng pangatlong dose ng morphine pero tinamaan ulit siya ng bala sa paa. Ang kanilang posisyon ay napapalibutan ng mga kalaban at mukhang hindi na sila mabubuhay pero hindi siya nawala ng pag-asa. Walang ano-ano ay biglang may lumapag na isa pang rescue helicopter. Kasama ang rescue team ay paisa-isa nilang binuhat ang mga sugatan papunta sa helicopter at hindi inalintana ang pagpapaulan sa kanila ng bala ng mga kalaban. Tinamaan ang 2 miyembro ng rescue team sa likod habang pagapang na hinihila ang ibang sugatan papunta sa helicopter. Yung sugat sa mukha ni Benavides dulot ng mga shrapnel na sinabugan siya ng granada kanina ay nagbigay din sa kanya ng problema dahil ang dugo na dumadaloy sa kanyang mukha ay naging sagabal para hindi siya makakita ng maayos. Papalapit sana siya ulit sa patay na team leader para kunin ito nang biglang may humampas sa kanya ng bat ng rifle at tinamaan ang kanyang panga sabay saksak sa kanya ng bayoneta. Sinigawan niya ang kanyang kaibigan na barilin ng kalaban pero hilong-hilo pa rin ito sa morphine kaya hindi ito nakapag-react agad. Binunot ni Benavides ang kanyang jungle knife at pinagsasaksak ang sundalong kalaban hanggang sa mapatay niya ito. Tapos ay hinila niya ang patay na team leader palapit sa helikopter. Bumalik ulit siya sa gubat at paisa-isang binuhat ang iba pang sugatan na kakampi. Napatay din niya ang 2 pang kalaban gamit ang AK-47 nang mapansin niya itong tumatakbo papalapit sa kanilang helikopter. Pagkatapos noon ay binalikan pa niya ulit ang interpreter at sinira ang mga classified material kahit na nanlalabo pa rin ang kanyang paningin dahil sa mga dugo niya sa mukha. Saka lang siya pumayag na umakyat sa helikopter nang masiguro niyang naisakay na niya lahat ng kanyang mga kasamahan, patay man o buhay. Siya ang pinakahuling umakyat sa helikopter at umalis sa battlefield. Sa pagkakataon na iyon, doon lang niya napansin na ang balang tumama sa kanyang tiyan kanina ay nagbigay ng malaking sugat sa kanyang tiyan para lumuwa ang kanyang bituka. Habang paalis ang helikopter ay nakahiga siya at hawak-hawak ng kamay ang kanyang lumuluwang bituka at pilit na binabalik papasok sa kanyang tiyan. Tagtad ng bala ang helikopter at sira-sira ang mga instrumento nito pero ligtas na nakaalis at nakauwi sa kanilang base. Nang sila ay makalapag, paisa-isang binuhat ang mga katawan na sakay ng helikopter at nagulat ang mga medic dahil may 3 bangkay ng kalaban na naisakay sa helikopter.
Sinadya daw iyon ni Benavides dahil nagbabakasakali siya na meron silang makuha ditong mga classified materials. Hindi makapagsalita si Benavides dahil basag ang panga nito mula sa pagkakapalo sa kanyang panga kanina. Ang mga dugo ay natuyo na rin sa kanyang mukha at mata kaya di niya ito maidilat. Nagtamo siya ng 37 saksak mula sa bayonet. Maliban pa doon ay nagtamo din siya ng maraming sugat mula sa shrapnel at bala sa kanyang katawan. Nakalabas din ang kanyang bituka at pag titingnan mo ay masasabi mong patay na siya o kung buhay man ay hindi na magtatagal. Binuhat siya ng mga medic para ipasok sa body bag ng mga patay. Nang isasara na ang body bag ay napansin siya ng kanyang kaibigan. Sumigaw ito na si Roy yan, si Roy Benavides. Sinabi ng doktor na wala na silang magagawa para kay Benavides at siguradong hindi na ito magtatagal. Pero gamit ang natitira niyang lakas ay dinuraan ni Benavides ang doktor sa mukha kaya napasabi na lang ito na sa tingin ko ay makakaya niya at mabubuhay siya. Nilipad siya papuntang Japan para sa intensive surgery. Tapos ay dinala sa Brock Army Medical Center kung saan doon siya magpapagaling ng halos 1 taon. Si Roy Benavides ay nakaligtas ng 6 na oras sa impyerno at naisalba din ang 8 buhay. Pinarangalan siya ng kanyang commander ng Distinguished Service Cross dahil ang proseso daw sa pagbibigay sa kanya ng Medal of Honor ay masyadong matagal at saka hindi siya sigurado kung mabubuhay pa si Benavides para tanggapin ang kanyang award. Pero noong February 24, 1981, sa pangunguna ni US President Ronald Reagan ay inabot sa kanya ang parangal na Medal of Honor. Sabi pa ni President Reagan, kung ang kwento ng kabayanihan ni Benavides ay isang script sa pelikula, ay tiyak na hindi ito paniniwalaan. Sabi ni Benavides, ang tunay na mga bayani ay ang mga taong binubuwis ang kanilang buhay para sa kanilang bayan. Ayaw daw niyang tawagin siyang bayani dahil ginawa lang niya kung ano ang sa tingin niya ay nararapat. Si Master Sergeant Roy Benavides ay namatay noong November 29, 1998 sa edad na 63. Ang buhay ni Benavides ay nagpapakita na kahit sabihan pa tayo ng iba nang hindi natin makakaya ay hindi ibig sabihin na tama na sila, lalo pa kung ang nagsasabi sa atin ito ay mga eksperto. Hindi ibig sabihin na sa oras na mukhang wala ng pag-asa ay wala na nga talagang pag-asa dahil minsan ang tagumpay ay hindi sa umpisa nakukuha kundi sa pinakadulo na halos gusto mo nang sumuko. Lagi nating tandaan na sa buhay natin hindi maiiwasan na maging impyerno ito, pero lagi nating isipin na ganun pa man ay kailangan pa rin nating lumaban dahil habang tayo ay buhay meron pa rin tayong natitirang pag-asa at ang pag-asang ito ay tiyak ang ating tagumpay. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!